I hope my cat will be okay. Oh, siguro alam niya na sad ako. Ay, sugod hospital na naman kami. Nagkakasakit na naman yung pusa ko. Oh my gosh. Hold on, baby boy. Oh Lord God, please have mercy on him. Natutulbar talaga yung chemicals ng utak ko, guys, pag magkasakit yung pusa ko. Ganito namin sila kamahal. Buti na lang nakakuha ako ng appointment early this morning. Kasi galing na kami dito the other day. Ito yung hospital niya. Pagdating namin galing sa Chicago, ay hindi na siya kumakain. Yeah, I'll be there, baby boy. On the road again. May mga bata dyan sa school bus. Nagwe-wave. Ay, mali yung hospital na napuntahan ko. Oh. So, nag-travel ako ng 20 minutes more sa ibang hospital, the same branch. Sorry. Thank you. Oh. Another location. Oh. It's okay. It's not the end of the world. It's okay. It's okay. It's okay. It's not the end of the world. Look at this. This is your one from Nicole Raymond. Yes, I have an appointment for Coley. For Cole? Yes. Okay, you can take a seat. Okay, thank you. It's okay, baby boy. Oh, there's helpers over here. It's okay, it's okay. It's okay. That's cute. Jim? Yes. What's the last name of your account? You're Shaw Factor. Shaw, okay. Yeah. We have two Jims on the list. I just wanted to Oh my gosh, that's a cute puppy. Cover on scale. I think you're girl. Classy lady. It's okay. It's okay. Okay, they gave him an antibiotic injection. Okay. Yeah, but I'm worried that he's not eating, he's not drinking. He's just hiding. Oh, look at your Are you face. still getting the Trazodone? eardrops? The ear? Yeah. Yes, Okay. yes. Every 12 hours. Yep. Okay. I don't know what's wrong. It's always, I have 9 cats and just the 3 of them always have Always like, has something going on. So, Has he ever been vaccinated before? I think he was, yeah. Okay, so we're unsure. Well, I'm not sure. We are not going to do any vaccines today Right, because right. he's sick, obviously. So this is for This would be for her to stay with us for about 3 days 3 on days. IV fluids and medications. Also rechecking her blood count. It looks like when we were at Springdale and had blood work done, Yes, she yes. had a pretty elevated white blood cell count. Yes, yes. So he would definitely want to recheck that and see how that's going, Mm-hmm. as well as there is this here, which is the test for feline leukemia, Leukemia, FIV, okay. and heartworm. okay. Is the same type of leukemia virus, is the same type of virus, and you can see very similar responses. It suppresses the immune function for one. Yeah. Mm-hmm. They typically have like low numbers when they have leukemia. Here we go again.
sakit na naman ang kalooban namin. Sabi ng doktor, baka may leukemia yung pusa namin. In as much as the sky is beautiful, feeling ko ganyan yung heart ko ngayon. Napaka-gray. Only animal lovers will understand. Yung mga pusa namin, para naman silang mga anak. We will do everything for them. So, na-hospital si PB. Hindi bali na magkano yung bayad. Kasi pwede ka namang makautang eh. Buti na lang may magpautang dito. I don't care kung magkano. Mababayaran naman yung mga utang. I just want my cat to be okay. At least 4 na lang sila. Minsan 7 sila dito sa bed. Oh my gosh. Paano na lang kung mag-transfer na kami doon sa kabilang bahay? Maliit yung bed namin. Paano kami kakasya doon, mga pusa? Alright, it's another day. It's another blessing from the Lord. Nandito na naman kami sa aming bagong bahay. Guys, alam nyo, earlier nung dinala ko yung pusa ko doon sa veterinary hospital. Na hospital pala siya, guys. And, nung dinala ko siya doon sa hospital kanina, parang may nakita ako na neighborhood ba na malapit lang talaga, malapit sa hospital, malapit sa mga restaurants, malapit sa lahat. Kasi dito, itong location na ito is very far from everything. Siguro yung hospital ng mga pusa dito is like 25 to 30 minutes away. So parang ako ba, nainganyo ako na ibinta na lang itong bahay na ito just in case of emergency kasi malayo yung mga dito, infrastructures dito. Pero ewan ko, sabi ni Cory, hindi daw. But anyway, magluluto muna ako. But first, ay gagawan ko yung asawa ko ng french fries again. Sayang lang, the last time na, nasaan na ba yung peeler ko? Do you know where the peeler is, dog? The what? The peeler. It should be in there. That's odd. I couldn't see it. Oh, here, dog. Yeah. Ilugasan muna natin. So, where was I? Oh yeah, sayang nung ginawan ko ng french fries si Cory the last time, yung moment of truth namin na pinatikim ko sa kanya yung french fries na ginawa ko sa kanya for the first time, ay napatay yung ating battery. So yun, hindi na record yung reaction niya, and it was really good. Sabi niya ang sarap daw. So gagawan ko na naman siya ng panibagong french fries. Kaya lang, unfortunately, isa lang itong french fries kasi sabi niya kulang daw yung last time. So, siguro in one setting, dapat 3 na potato na ganito kalaki yung gagawin ko para kasya sa kanya kasi kulang daw. So, anyway, kasya na siguro sa kanya ito. Pagkain ko lang sa kanya yung Kasi hindi talaga siya rice person, guys. Alam nyo guys, nasasad talaga ako kasi yun, grabe yung iyak ko kanina dahil alam nyo naman, pusa. Yung ibang tao sabihin, pusa naman, pusa na pusa. Bababa, palaging pusa. Ganon talaga yung life namin dito, guys. All our lives revolve around our cats kasi mga anak namin yun. So, may 50-50 kami na good news today. Teka lang. 50-50 kami na good news today kasi yung pusa ko is na-hospital. So, normally yung hospitalization dito nasa 3,000, 4,000, overnight, 2,000, yung mga ganun ba. Ito sa hospital na ito, mura lang siya because it's not an emergency hospital. So, nakamura kami yung 600 to 1,100 or 1,100. So, parang nakawasanak ba. Tapos, it's not that nalilipay ako kasi medyo mura siya. Wala kaming 500 guys or 600 to over 1,000. So, buti na lang may credit card kami. Kasi dito sa Amerika guys, everything is utang. Just so you know. So, may credit card kami. Doon namin charge. Tapos, babayaran lang namin monthly. So, yan. And then, my only concern right now is my cats. Kasi lethargic siya. Kanina. Tapos sabi ng doktor, my gosh, this cat is feisty. But, tinawagan ko yung doktor, ngayon lang hapon, sabi ko, kumusta yung pusa ko? He's pretty much the same. Pero na-rule out nila yung cancer sa lymphoma. Yung lymphoma rule out nila. So, sabi niya na it could be
na leukemia yung sakit na hindi lymphoma. Yung lymphoma is cancer sa mga lymph nodes. Yung leukemia is cancer sa dugo. So, it could be that rule out natin yung lymphoma pero hindi pa ma-rule out yung leukemia. And then, nag-x-ray, in-x-rayhan nila yung pusa namin and wala namang mga abnormalities sa x-ray result niya. So, happy ako dyan. Pero nag-blood test na naman and tingnan, sabi niya na pag may abnormalities yung white blood cells niya ay patuloy pa rin tumataas, then that's a cause for concern. Sabi niya ganun. It can be cancer of the blood or leukemia. Sabi ko, oh my gosh, well at least yung lymphoma ay natanggal na. So, yan, hindi pa rin siya kumakain. So, binigyan siya ng dextrose. Ininjikan din siya ng another antibiotic. Tapos, yun, tatawag ulit yung doctor tomorrow. At kung mataas pa rin yung white blood cells niya, ay blood test na naman para masiguro kung ano ba talaga yung sakit niya. I think it's just an infection. Alam niyo guys, kasi itong mga pusa namin, they're all indoor cats. In other words, nasa loob sila ng bahay, hindi sila pinapalabas namin. Kasi ako si Cory na baka mapagkakuha ng mga tigdas, yung mga ganun ba. Tapos, basta ayaw niyang masaktan yung mga pusa niya. Di ba, umalis kami, pumunta kaming Chicago. Tapos, yun, almost 3 days kami nawala. Sabi ng doktor na stressed out yung pusa. Which is true, kasi nasa stressed out sila pag wala kami. Minsan nga, pag ako yung natutulog dito sa bagong bahay, yung isang pusa na palaging nakadikit sa akin, ano siya, lalagyan ko pala ng yung isang pusa namin na palaging dikit na dikit sa akin, para siyang nababaliw. Parang nawawala sa sarili siya. Na, hindi siya humihiga doon sa aming katre. Tapos, palagi lang siya nasa labas, maganon lang siya. So, I really believe na, these cats have developed dependency on us. So, nung nawala kami ng 3 days, na-stress sila. For sure, na-stress sila. And yun yung cause ng pagkasakit niya. Nung nabakasyon din kami ni Cory sa Philippines, pabalik namin dito, yung pusa din namin nagkasakit at namatay dahil stress din. So yun, yan ang mga rason guys kung bakit hindi kami makapag-bakasyon in a long span of time because of the cats. Kasi, sila yung buhay namin nagre-revolve yung buhay namin sa kanila. Teka lang ha, pakita ko sa inyo. Ito yung gagawin kong french fries niya. Tapos, pakuluan ko lang yan and then ating i-air fry. Alright. So, dito natin siya ilagay. Saan ba dyan? Or dito? Dito na lang. So, umiyak talaga ako kanina and then si Cory din, grabing iyak niya. Tapos, parang nag-ano siya sa Panginoon. Ano bang nangyari? Bakit hindi bababla yung pusa namin? Blah, blah, blah. Umiiyak talaga siya. Hi, we're just praying that, the Lord will take care of the cats. And anyway, padayon ko, trabaho muna ako guys. Kasi kakain kami ng dinner. Alright. Magluluto lang ako ng kanin. Kailangan ko magdala ulit ng bigas dito. But anyway, yung video natin today guys is about cats, okay? Kasi itong mga vlogging ko is about my life here in America. So, yan, included na yan yung mga pusa, yung mga ups and downs ko, and etc. etc. Ito lang yung kanin na lulutuin ko. And then, oh shoot. Sana na-save ko yung tubig ng rice kasi fertilizer yan. I-fertilize ko sa, but anyway. Yan. Dito ko siya isasalang. Yan, luto na siya. And then after that, ito lulutuin ko din ito. And then, this is what you call spinach. Yung malunggay sa atin. Ito yung malunggay dito sa Amerika. Excuse me. Alright. So while naghintay tayo sa ating linuluto, ay mag-double tasking tayo. Alam nyo yan, yan yung mga codes ko dun sa kabilang bahay na ipadala ko sa Pilipinas. Yung iba ay gagamit. Of course, gamit ko pa. Tapos linabhan ko sila ulit dahil
yung mga clothes na yan ay ilang years na siguro or ilang months na hindi na nagagamit. So, lalabhan ko ulit. Tapos na siya. However, hindi ko nalagyan ng downy na fabric conditioner. So, kailangan kong labhan ulit para pagdating sa Pilipinas, maamoy-amoy ng maganda siya, di ba? Alright, so, ito na yung gagamitin natin. Ito guys, padala ko itong mga ito sa atin sa Pilipinas. Tapos ito ay mga construction clothes ko. Ewan ko kung anong gagamitin ko. Kasi magko-construction pa naman ako dito, doon sa basement. Patuloy pa rin yung ating pagkakarpentera later on. Yung mga puti ay separate ko. Kasi, ito this one smells good. Pero, i-separate ko yan. Magkakarpentera pa rin naman ako. So, yung mga construction clothes ko, isi-save ko lang muna before ko sila itapon. Ewan ko kung ilang years pa matatapos itong bahay na ito. But actually guys, gusto kong, parang nasasawa na ako dito sa location na ito. Hindi pa nga kami nakatira dito, nagsasawa na ako. But, ganun talaga ang buhay. So sabi ko kay Cory na may nagustuhan ako na neighborhood malapit doon sa hospital ng mga pusa. Tapos sabi niya no, kasi yung neighborhood na yun is hindi as nice as this neighborhood. So kaya sabi niya no, I don't like that neighborhood. But the thing is, gusto ko yung neighborhood na yun kasi ito din. Malapit sa lahat. Doon, pagpupunta kang grocery store, mga 5 minutes lang or less yung nakita ko. Tapos ito, oh my goodness. Sabi ni Cory, no, it's okay. Di bali na, mayu-use tayo sa distance with this neighborhood in the future. Hello, wala akong, meron pala akong tang. Yan, gagamitan natin ito. Ito yung liquid detergent soap. Yan. Tapos, lagyan natin ng fabric softener. Ito. Yan. Para maganda yung ating smell. Yan. Okay. And then, i-close lang natin. Switch on. Normal. And then, start. Yan, gumagana na siya. So, tambak ang ating mga labadahin dito. Actually, mga clean na yan. Pero gusto ko kasi na maganda yung bango niya ba. Kaya linalabhan ko ulit. So, balik tayo sa ating kinukuluan na pagkain. Yan, kumukulo na siya. So, atin nang i-minimize yung kanyang, what do you call this one? Apoy. Tapos, kailangan ko ng another. Okay. Nalagyan ko na ba ito ng asin? Medyo nalagyan. Tapos lagyan lang natin ng ganito. Tapos, pakuluan natin konti ng mga siguro 2 minutes before ko kukunin yung ating french fries. Kasi nagustuhan talaga ni Cory yung french fries natin the last time we were here. Hindi ko pa na-upload, pero i-upload ko sa inyo. This video would come in a few days. Pero iuna ko muna yung unang video natin. Saan na ba yung ating? Yan, tambay ka lang dyan.